Good morning mga kaidiya, may bago na naman tayong project. Nagkaroon tayo ng oras para gumawa ng sarili nating cabinet. Lagayan ng ating mga tools dahil ito yung ating gamit nandito lahat. Di na kasya kaya tingnan mo naman, punong-puno. Meron pa rito. Kaya dito gagawa tayo dyan, isang habang ganon. Okay mga kaidiya, gagawa ulit tayo ng ating project. Yan, sinimulan na nga natin magtabas dito. Ayan, puro tabas tayo ngayon. Tapos, chinek natin yung sukat kung tama at accurate yung kanyang putol. Ako kasi nakahiligan ko bago ako magputol. Talagang nagdo-double check ako. Mahirap kasi magkamali lalo na sa taong mamahali mo. Uy, walang ganon. Humugot pa nga. Balik na nga tayo sa ating project. Dito sa part na ginagawa natin na to, dito natin ilalagay yung pagkakabitan ng tornilyo dahil ito yung magsisilbing kapitan para mailagay natin sa dingding. Pero totoo talagang gagawin ko dyan ay French clip, kaso nagbago isip ko kaya ayan na lang. Tsaka mas pinasimple natin yung pagkakabit. Kung tutusin, wala naman talaga itong bubuhatin na mabigat Kumbaga, ang silbi talaga nito ay maging cover lang sa ating mga gamit. Hindi na kasi ako maglalagay ng cover sa likod dahil masyado siyang prone sa mga termites. Kahit lagyan na natin siya ng solignum, sa katagalan, syempre, hindi natin maiiwasan na magkaroon siya ng anay. Ayan na yan mga kaidiya, kung ano yung nakikita nyo na yan. Ayan na yung isasalpak natin sa pader. Tapos maglalagay lang ako ng hati sa gitna dahil meron pa akong ibang gamit na ilalagay sa ibaba. Magkabukod kasi siya ng pinto. Yung sinasalpak natin ngayon na yan, diyan na tayo magpapako para maikabit natin sa dingding. Ito yung purpose kanina kaya tayo nag-ukit ng jigsaw. Para kapag sinalpak natin sa pader, wala siyang awang sa likod. Dito, sinimulan ko na ulit gawin yung pangalawang box. Kasi ang bala ko dito ay magkabukod yung lalagyanan ng power tools tsaka ng mga gamit ko sa mga pamihit, mga bala ng power tools, mga plaes, tsaka yung mga black screw. Ayan. Kailangan mga magkakahiwalay yung size. Mas maganda kasi tignan kung nakasegregate silang lahat. Pwedeng gawin liston. Ganda ng kanyang putol, accurate. Kainaman lang sa ginagawa natin ngayon, hindi tayo nagmamadali. Tsaka hindi tayo obligadong gumawa ng gumawa. Kahit naman sa mga nagpapagawa sa akin, hindi ako tumatanggap ng rush kasi alam ko sa sarili ko na mahihirapan ako tsaka ako lang mag-isa lang talaga yung gumagawa. Isa pa, meron talaga akong trabaho. Nakakagawa lang ako kapag Sabado at Linggo. Yun yung full time ko para makagawa ng husto. Tapos minsan, pag uwi ko sa hapon, nakakasingit-singit pa akong gumawa kahit konti. Nung una kasi mahilig lang akong gumawa ng mga DIY kapag Sabado at Linggo kasi pagka wala akong ginagawa talagang nababagot ako Ayoko kasi nung nasa loob lang ng bahay. Kaya pagka Sabado at Linggo humahanap talaga ako ng gagawin. Kaya ayun, ito yung araw na wala akong makakatulong kahit sino. Naglagay pa ako ng upuan dyan sa ilalim para lang merong tungtungan. Kaso epic din dahil hindi ko mailelevel ng maayos tsaka hindi ako makakapagpako ng maayos. Kaya ang ginawa kong diskarte, kinuha ko muna yung talagang sukat niya sa taas. Tapos tsaka ako nagpako ng D4. Ayun, tsaka ako na lang sinabit. Sabi nga, mind is stronger than muscle. Ano, nag-English ka pa, tapos na. Sa susunod na lang na video, babush!